Ai de la Cruz, your host for this month's Star Magic Spotlight PressCon! I love the energy, guys! Thank you very much for joining us sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa ating live stream, YouTube man yan, o Facebook ng Star Magic. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayon, kahit na alam ko lahat tayo ay medyo pagod. Mula sa kahapon na maraming activities. Thank you very much for joining us at kasama rin natin ngayon ang ating friends from the media. Palakpakan naman natin ang friends natin from the media na lagi tayong sinasamahan dito every month sa Star Magic Spotlight PressCon. Alam kong pagod din po kayo. Maraming salamat po dahil sinamahan niyo po kami ngayon. So for those who don't know, Star Magic Spotlight PressCon is a monthly PressCon that we do here para maging updated tayo sa lahat ng achievements at sa mga future projects ng ating favorite Star Magic artists. Now, bago ko ipakilala kung sino ba ang ating Star Magic artist na makakasama for today, we'd like to thank Coffee Project for having us. Palakpakan naman natin ang Coffee Project. Yes, sila po ang lagi nating bahay dito sa Star Magic Spotlight PressCon. Napakaganda po ng ating venue and of course, masarap ang food and drinks natin lagi because of Coffee Project. And also, huwag po kayong mag-alala dahil hindi po ito kami lang ang magtatanong. Pwede kayong magtanong din because this is live. We can read your comments. So comment down below po sa Facebook or sa YouTube and we will try to read them later on. Pero sa ngayon, simulan na natin. Kilalanin kung sino nga ba ang ating guest for today. So, ang ating unang artist for today ay una nating nakilala bilang produkto ng PBB Gen 11. Bida siya sa I Want Digital series na Ghosting at bida rin siya sa upcoming Cinemalaya movie Child Number 82, Anak ni Boy Kana. Can't wait to learn about his journey so far, but before that, let's all watch this. His humble beginnings as a product of Pinoy Big Brother Gen 11, J.M. Ibarra has become one of today's most exciting rising stars. Known as ang Provinciano Piloto ng Quezon, he captured the hearts of viewers with his laid-back personality, candid charm, and natural charisma. After gaining popularity in PBB, J.M. quickly jumped into acting with multiple promising projects. He currently headlines the hit I Want Digital series, Ghosting, alongside fellow PBB Gen 11 alum and on-screen partner, Fian Smith. The popular series has become a streaming success and solidified his status as a bankable male lead. Alongside Fian Smith, he also lent his voice to Picnic, a Nathan Studios project which was a Korean film dubbed in Filipino. His team up with Fian will go mainstream as they are one of the main cast members of Regal Entertainment's latest installment of its iconic horror anthology, Shake, Rattle, and Roll Evil Origins. Another big break for JM is his first full-length lead role in the Cinemalaya Philippine Independent Film Festival entry, Child Number 82, Anak ni Boy Kana. Katulad niya. Juggling his busy schedule, J.M. Ibarra remains focused on honing his craft and developing his talent, determined to evolve into an actor who can deliver even more memorable performances. From being a reality show standout, J.M. Ibarra is steadily making his way in the entertainment industry, with his journey only just beginning. Welcome back here sa Star Magic Spotlight PressCon, J.M. Ibarra! Hello, magandang araw at magandang hapon po sa mga viewers natin. J.M., welcome back! Naalala mo ba last time na nandito ka? Parang kailan lang, no? At kasama mo noon si Fiang, pero ngayon, solo flight ka. Oo nga po eh, sa akin. Kumusta? Anong nararamdaman mo ngayon? Ngayon, ganun pa rin naman, no? So far, happy. Sobrang happy ako sa mga nangyayari sa mga opportunity na dumadating. And at the same time, masakit po yung leg ko. Nung pagdating niya, kinukwento nga niya na medyo may stiff neck, no? Pag-gising, no? Nangyayari naman talaga yun, lalo na pag galing sa pagod, oo. So, JM, last time na nandito ka, ang pinapromote nyo ni Fiang ay yung FanCon, di ba? So, yun yung
Congratulations, by the way. Yes. At ito nga, bibida ka pa sa Cinemalaya. So, paano ba nagsimula yung journey mo bilang artista? Kasi syempre nakilala ka naman as a housemate. So ngayon, isa ka ng aktor. Ako po noon, since pumasok ko ng PBB, hindi pa talaga sa akin malinaw kung anong gusto kong gawin paglabas ko ng bahay. So, parang expected ko noon, after ng PBB, wala na, balik na tayo sa probinsya, gano'n. And then, ayun, hanggang sa marami nag-encourage sa akin. And isa na rin yan si Piang na kahit hindi ko i-showcase kung anong kaya kong gawin. And dun ko napagpasyahan na gusto ko explore yung pag-arte. And agad ko naman minahal kasi yun lang naman yung sikreto din. Pag mahal mo yung ginagawa mo, may magandang resulta na darating. So, minahal ko na yung ginagawa ko. And then, So, at what point mo na-realize na, uy, parang gusto ko ito, nag-i-enjoy ako, parang mahal ko na itong ginagawa ko. Sa workshop ka lang ba? Nung unang look test yun ba? Mga at what point ka nag-enjoy? simula pa lang po nung unang beses ko mag-workshop. Workshop pa lang. Sa Pampanga, parang Meissner po siya ng crash course under ko na LTCP nung ko na-realize na masaya pala. Masaya pa lang, masaya umalit kahit medyo magulo sa utang, masakit sa damdamin. Pero enjoy. Doon ko din ng piso. Doon ko na po siya pinili. Anong na-enjoy mo sa acting? Kasi yung iba, hirap sila dyan eh. So it's nice to hear na ikaw, na-enjoy mo siya kahit na sabi mo nga, mahirap. Pero sa'yo, na-enjoy mo yung ganun. Ako na-feel ko lang po every time na lumalabas ako sa mismong ako. Yung kapag may character na i-break na, or may character na i-portray ako. Ang sarap sa feeling na parang pumasok ka sa mundo nila. Ganun. Kakalimutan ko muna itong si James. And then ako muna ito si Wilberto, si Max, yan si James. So, doon ko na-enjoy na ang lawak pala. Parang ang lawak din pala ng mundo ng ganun. Hindi lang sa sarili kong pananaw umiikot ng mundo. So, na-enjoy ko sobrang. Yung mga maging ibang tao, malaman yung buhay nila. At ang layo na talaga dito sa dati mong buhay na magiging piloto ka nga dapat, gano'n. Tapos ngayon, sobrang ibang mundo na. So, excited kami makita yung mga iba pang character na ibibigay mo sa amin. Yes, at maraming katanungan ang ating friends from the media sa'yo ngayon. So, simulan na natin yung mga tanong nila. Let's open the floor for their questions. Okay, unang question natin ay from G. Trilliana of Malaya Business Insight. Babasahin ko yung tanong. Congratulations on ghosting! Okay, congratulations! Yes, again, makapanood ko yun sa I1. May line doon. Third eye ang binuksan natin, hindi puso mo. Ikaw, ano ang nabuksan sa'yo while working on ghosting? Ako, working on ghosting. Bago pa lang namin simulan yung project, bukas na yung puso ko namin. As in, nag-enjoy na ako sa ginagawa kong trabaho sa screen partner ko si Piang. And of course, naging open na ako sa lahat. Kung anong aral nila po ako, yung mga learnings. Kumbaga, ready na akong i-adapt silang lahat. And, ganoon naman yung ginagawa ko every time na may bagong project na darating. So, naging sponge na ako. Bukas ang puso lang. Bukas ang puso. So, bukas ang third eye, bukas ang puso ni J.M. Ibarra. Okay, ito ang question number 2 naman yan. Can you give us an update on how you and Fiang are now? Are you closer? So, meron ng progress o closer na ba kayo ni Fiang? We're happy. Masaya kami. Simula pa naman noon ng ganyan. Hindi na bago yun. At parang nag-level up yung happiness na nandito namin every time na magkasama kami, every time na magkatrabaho kami. So, wala pong nagbago. Wala nagbago sa closest pero mas happy na yun. Level up ang happiness daw. Okay, and the third question naman niya, will you go solo in a project or will your next be with Fiang again? Marami po. May mga proyekto na magkasama kami ni Fiang na hindi pa naman pwede i-announce yun. So, antayin na lang muna natin. Happy ako, siyempre, especially kapag si Fiang yung kasama. So, bukas din ang puso mo na kasama siya, tsaka bukas din ang puso mo ba na
solo? Yes, of course. Kapares naman ho kami na kasama sa vision namin yun as an actor kasi hindi naman kami mag-go-grow as an actor if ano mo yun, yung mga proyekto na gagawin namin is bilang love team lang. So, gusto namin na-explore hanggat kaya namin, hanggat nandito pa kami sa industriya. Pero gusto namin na-explore yung pag-arte, yung mismong kapag-nilibnan ka as an actor. So, hindi lang siguro nilibot sa love team. Kasama yun sa vision namin. Tama. Lagi natin naririnig yan sa mga love team, no? Yung growth. Yun talaga yung hinahangad ng lahat. Ang importante dyan, you grow together, not Yes. grow apart. Diba? Yun yung gusto natin makita. Okay, ito naman ay question from Neil Ramos of Tempo. Could you tell us a bit about your experience shooting Child Number 82? Okay, so yun. Punta naman tayo sa Cinemalaya. Pwede bang kwento ka mo kami ba? Ako po dito, since ito yung naging unang project ko as an actor, of course, hindi pa po ako ganun ka-confident sa knowledge na alam ko sa pag-arte. So dumating ako ng set, may pressure po, may kaba, and ang nakakatuwa ng po dito is yung buong production team, si Direk, ibang producers, and yung ibang po actors ko na rin po, lahat sila guided. Ako simula ako na talaga. Hanggang matapos yung dating days namin, ginagay talaga nila ako yun. Hindi nawawala yung kada araw may panibagong learnings na na-adapt sa kanila. So, very grateful ako na sila yung unang nakatrabaho ko dito. Bago ko simulan yung career ko siya. So, alam namin na upcoming pa lang itong Cinemalaya entry na ito. So, you can't spoil too much. Pero ano yung pwede mo nang ikwento sa ating viewers ngayon tungkol dito sa movie? It's a social issue. So, maraming makaka-relate dito na Pilipino dahil may patungkol dito sa family issue, gano'n. And I think kumahapiyaw din siya sa current issue na yun. Kasi si Max yung pinortray ko dito. Isa siyang illegitimate child ng isang kilalang individual na si Boy Kana. So technically, isa siyang acknowledge Nepo baby. Oo, Nepo baby. Oo. Okay. So, ano nga ba mangyayari sa pelikulang ito? Mabubulag ba siya sa mga luxury goods na ihahain sa kanya o malilinawan siya sa mga katotohanan na sasampulan sa kanya habang nilalakbay niya sa pagkakakilala ng kanyang ama. So, abangan niyo po ano po. Napapanahon pala itong story ng Child Number 82, anak ni Boy Kana. Okay. At related dyan, yung next question natin, this is from Mikey Piñas. So, we heard na idol mo si Vong, nakasama mo rin dito. So, would you consider this a dream come true? Sobra. Noon pa man, halos lahat ng pelikula ni Kuya Bong, hindi naman yun sa kalman natin na blockbuster lahat. So kami buong pamilya ko, simula bata kami, napapanood na namin lahat yan. Kung nanonood pa si Mr. Bong na bata, feeling ko ba? Hindi naman, Wala bata pa kami, pinapanood na namin siya. wala pa po ako sa industry na ito. Yun, masaya. Ayun, sobrang ina-idolize ko na talaga si Kuya Bong. Lalo tigit sa lahat sa pagsayaw, syempre. So, ayun, sobrang happy lang ako na nagkasama kami sa isang proyekto. And sobrang memorable sa akin ito kasi ito yung unang project. Agad ko nakasama si Kuya Bong. So, sobrang happy ako. At ito rin yung next question ay related dyan. How is it working with veteran actors like Bong Navarro and Rochelle Pangilinan? Ayun po, gaya po nung nasabi ko kanina, guided talaga nila ako since day one hanggang matapos yung team. Kasi ang dami po nilang itinuturo sa akin, hindi lang sa pag-arte, hindi lang technique sa pag-arte, pati na rin sa pakikipag-socialize kasi napansin nila na tahimik ako, na nahihiya ako. So sila mismo yung nag-a-approach sa akin para ma-boost yung confidence ko sa pang-araw-araw namin sa ilaw. So, ayun, sa part pa lang ngayon, sobrang natutuwa na ako na ganun sila kabait, ganun sila ka-approachable. So, sobrang blessed na talaga ako na sila talaga yung nakasama ko. Ang bait nga, no? Yung seniors mo talagang inaalalayan ka, hindi lang sa pag-arte, kundi pati sa buhay din, sa
Arlene Hatulan from Facebook, JM Ibarra, ang pogi mo. Yun lang. Simple lang, gano'n lang, ang pogi mo. Gusto mo mabatiin sila? Hi ka Ayan, sa kanila. hello po sa inyong tatlo. And nanay from Hong Kong, mag-ingat po kayo dyan. And yung sa dalawa, nalimutan ko po. Ito pala. Mag-ingat po kayo dyan sa Hong Kong and dito sa dalawa. Maraming salamat sa mensahe. Thank you very much. Keep your comments coming, guys. Saka share niyo po yung live stream para mas marami pang makaalam ng ginagawa natin at yung mga latest updates sa live ni JM. Okay. Ito naman from Mikey Viñas pa rin. At this early point in your career, how does it feel that you are already doing an independent film? Iba eh. Ibang atake na gumagawa ka ng independent film. Ewan ko, sobrang meaningful kasi sa akin. Alam mo yun, na parang may proyekto ka na gagawin tapos tatalakayin yung mga current issue ngayon. So, ang sarap niyang gawin kasi pakiramdam mo hindi ka umaarte. Pakiramdam mo, ikaw mismo yung nakaka-experience ng kwento sa pelikula. So, I don't know, pakiramdam ko, sana, hoping ako na every year magkaroon ako ng independent film. And happy ako na ginagawa ko talaga yung mga ganito ng klase ng pelikula. Grabe, ganun ka nag-enjoy, no? Wish mo sana every year may indie film ka. Sana, mag-audition talaga ako hanggang meron. Oo, marami talagang mga artista na pinapangarap yun, na lalo na kapag na parang feeling nila nagawa na nila lahat sa mainstream. Gusto nila mag-indie naman, pero hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon mag-indie. Kasi iba rin yung pagpili nila ng artista nila para sa mga indie films. So ikaw, this early on in your career, meron ka ng indie film. Congratulations. Thank you po. Sana matuloy na. Oo, yun ang wish natin. Manifest natin yan. Hindi, tulad ng mga ibang bagay, hindi lang ngayon ipagpatuloy po natin, di ba? Oo, hindi humihito sa ngayon. Okay, ito naman from Jason Laluna of Certified Kapamilya. Ano ang feeling na malapit lang ipalabas ang Cinemalaya film mo na Child Number 82, Anak ni Boy Ganat? Ako po, excited ako sobra kasi hindi ko pa napapanood yung final output. So excited ako and syempre may pressure. At kasi sana lahat ng lahat ng mga sumusuporta sa akin, lahat ng mga kaibigan, mga fans, and pati mga organic fans ng Child Number 82, sana ma-appreciate nila yung effort ko sa pelikulang to and sana mag-enjoy talaga sila. May kaibahan ba dun sa kaba mo bago ipalabas yung Ghosting? Tsaka ito naman, bago ipalabas tong Cinemalaya entry. Mas siguro doble po yung kaba nung ginawa ko tong Cinemalaya kasi unang beses ko pong umarap sa camera nun. Unang beses ko pong magbasa ng script, unang beses kong makarinig na 3, 2, 1, action! Ayusin mo! So, I think doble yung pressure, doble yung kaba. Itong next question, medyo nasagot mo na kanina, pero kung may gusto kang idagdag, go lang. Ano-ano ang natutuhan mo sa co-stars mo sa set ng nasabing pelikula? Marami eh. Halimbawa kay Kuya Bong, siya talaga yung siya yung nagturo sa akin paano makipag-socialize sa mga staff, sa prod, sa director, sa mga co-actors kasi yun daw yung pinakamahalaga. Hindi importante na magaling kang umarte, magaling ka dito, magaling ka dyan. Ang importante, magaling kang makisama sa katrabaho, marunong kang rumispeto. So, talaga itinatako sa utak ko yun. And, halimbawa na rin kay Miss Rochelle, and isa rin siya sa, especially sa pag-arte, dun siya nag-focus sa pag-guide sa akin. Marami siyang itinuro na, sa mga susunod kong projects, sa mga susunod na veteran actors, sa mga katrabaho ko, maging open lang daw ako kasi as long as may ginagawa akong proyekto, may mga iba-ibang veteran actors or iba-ibang tao o staff ako makakatrabaho. And sa lahat ng yun, iba-ibang learnings din yung makukuha ko sa kanila. So maging bukas lang daw talaga ako sila. Habang nai-imagine mo na yung iba-iba mong mga actors na makakatrabaho din, na gusto mong mag-learn from sa kanila, sino-sino yung mga gusto mo pang makasama sa isang film? Ako, siguro, ngayon nasa top talaga ng utak ko
Kuya Joshua. Joshua Garcia. Bakit si Kuya Joshua? Kuya Joshua. Noon pa man eh. I mean, silent fan na ako kay Kuya Joshua before pa man ako pumasok sa PBB. Kaya mo nang time na pumasok sa PBB, nakatingin ako. At saka, ano, galing din siyang PBB. Oo. So, ayun, gusto ko lang makita kung paano yung nagagawa yung sarili niya method, and of course, gusto ko may matutunan sa kanya. So, hoping ako. Joshua Garcia, JM Ibarra in the future, why not? Tapos ngayon ay may magtatanong na ating friend from the media na nandito talaga mismo at siya magtatanong ng question from you. Kilala mo ito? Kilala po natin lahat? Carlos Aragon of Mega Pelikula. Hello, JM. Wait lang. Siyempre, itatanong ko lang about hindi, ito na lang muna-una. Kasi sabi mo nga, yun sa Child 82 mo, na character mo doon is open for, tawag dito, yung topic nun about current issues sa Pilipinas. LBB, gano'n. Ikaw ba open ka ngayon? Lalo na nakita namin yung story mo sa IG kahapon, sa rally, kasi nagkaroon ng rally. So, ikaw open ka ba or open din ba yung mind mo sa politics na nangyayari na? Well, ako honestly, ko, before ako pumasok sa industriya, apak lang din naman I just wanna be aware lang talaga na, ano mo yun, hindi, wala sa isip ko na nakapagbigay na pala ako ng buwis o nakapagbigay na ako ng tax sa pamamagitan ng pagbigay ng mga produkto, mga bagay na gusto ko lang ibigay. And ngayon na, alam mo yun, kumikita na ako kahit paano sa sarili ko, kaya nakapagbayad na ako ng sarili kong buwis. Kung may wala talaga, ngayon nag-realize ko na yung mga pinaglalaban nila nung papatanong ka na lang kung saan nga ba napupunta. And wala lang, nag-fill up lang talaga kasi, alam mo yun, recently lang nabalita yung lugar namin na isa sa napito na patungkol sa itong kamakailan na tumutok na issue sa blood control din. So, susunod-sunod lang talaga. And next question, yung about sa ghosting. Ilang take or kamusta naman yung kissing scene niya ni Fiang? Meron ba? AI yun eh. AI ba? Ayun, I feel siguro yung scene na may tension sa lahat ng ginawa namin. So, yun talaga yung naramdaman ko ng may tension. Kaya ko bang gawin nakakahiya na hindi ko na may paliwanag. Sobrang random na utak ko habang ginagawa namin. Ilang take ba yun? Ako ba sabihin? Sikreto na yun. Ano na, maraming take o one take lang? Kaunti lang. Siyempre, iba-ibang angle lang. Yan. Meron pa ba? Hindi joke na, mamaya. Mamaya na. Pagkayo-kayo na lang. Oo, pero, so hindi siya one take lang. Multiple takes. One take. Sabi mo, multiple angles, eh. One take, sabay-sabay lang yung camera eh. Okay, cut. So, pero pinaka may tension daw. So, Thank you for asking that, Carlos Aragon of Mega Pelikula. So, kung gusto niyo pong ma-feel ang tension, panoorin niyo po sa I Want ang ghosting. And now that we're talking about ghosting, yan ang next question natin from Lance Martinez of Metro.style. What was the most memorable scene for you in ghosting? And why does that memory stand out for you? marami. Siguro, yung pagpapatawad ni Nadia kay Wilberto, yun tumatak rin sa akin kasi doon ko pinakang naramdaman yung kwento ni Wilberto. Kahit ako, ang sarap maaaring na pinatawad ako ni Nadia. Na, personal, kahit ako mismo as DM, iba yung naramdaman ko nung pinatawad ako ni Nadia. So, yung isa na, of course, yung scene namin, yung memorable sa akin yun, lalo. Kasi yun yung first, First? Oo. First na? You know. Ang beso. So, memorable sa'yo yun. Kasi first.
sobrang grateful po ako sa Outplay Production, kay Direct Team, na ako po yung napili nila para gawin itong pelikula na to. Kasi hindi ko maisip kung gaano kalaking tiwala na ibinigay nila sa akin bilang bagong aktor na gagawa ng ganitong kalaking pelikula. So, ayun, sobrang natuwa lang ako, sobrang happy. And, ayun, nagaliwanag naman nila sa akin kung ano yung kaibigan nila, yung final casting, gano'n. So, naisip ko, ako nga talaga yun. Hindi kayo nagkamali niya. Na-feel mo para sa'yo talaga. Bakit doon sa mga hindi pa may alam ng mga kwento, pwede bang ibalik mo kami doon sa moment na nalaman mo na mapupunta yung projects mo? Oh, that time, halo-halo eh. Kasi hindi ko rin na-expect na lead role agad. Kalalabas ko ng plan ko. So, lead role agad ako ako. Hindi ako makapaniwala and at the same time, may self-doubt na nagdadoubt ako sa sarili. Kaya ko bang gawin ito to? Sinimalaya ko, kaya ko. Hindi kaya, para baka mapahiya ko lang yung Outplay Production. Ganun. So, ayun lang, hanggang sa, gaya na ako rin sa Salvani kasi pinaka-encourage namin para gawin itong project na to. And, pakiramdam ko nagawa ko talaga yung best with it. Hindi lang 100%, 101% lahat yung film. Speaking of Fiang, may tatanong na ako. Kasi may nakita akong interview niya na sinabi niya na grabe raw yung pagtulong mo sa kanya. Like, magtatawagan daw kayo sa gabi, parang 3 hours, para mag-rehearse ng lines, gano'n. Pwede bang malaman naman namin yung side mo dun sa kwentong yun? Siguro, kasi ang sa akin before po namin gawin yung ghosting, before namin simulan yung ghosting, gusto ko lang talaga darating kami sa set na parehas kaming ready, and gusto ko, hindi na ako yung nakakalaman, gusto ko yung mga knowledge, yung mga learnings na nakuha ko sa Sinimala, sa Child Number 82, yung ibigay ko rin kahit paano kayo para maging madali na wala yung para at least maging madali yung sa amin, trabaho, ganun. And gusto ko talaga sabay kami. Kaya, How professional, di ba? At saka ito na yung natutuhan mo nga kina Sir Bong Navarro na dapat yung pakikisama sa mga tao, di ba? So, talagang sinama mo rin sa Fiang sa naging training mo sa Sinimalaya. Okay, ngayon naman ay pumunta tayo sa ating next question. Bix Almacen of Abate and Bix Buzz is here! let's see you again. Hi! Hello, JF. JF, balikan lang natin yung kissing scene. Since yun yung unang kissing scene ninyo ni Fiang, paano nyo yung pinaghandaan? May preparation ba rin? Oo, may practice. Siguro nag-ipon lang ako ng lakas ng loob. Wala, hindi rin namin in-expect na matutuloy kasi kung akala talaga namin hindi, ganun. And nailaban naman yung director. So, ayun, nagpaka-professional na lang ako. Siyempre, may kailangan, may lakas ng loob ng lalaki. Pero ano yung action ninyo nung matuloy? Ako, siguro, 3 oras akong hindi nakagalaw. Hindi ko may paliwanag yung magulo sa Excited? May ganun ba? Oo. Parang ako nabingi rin ako after. Nabili. Bingi? Ay, nabingi. Oo. Paano kayo nabili? Kasi nabitin ka. Oo. Ba't ka nabingi? Dahil nagtilian ng mga tao? Siguro lang sa singer. Hindi ko alam na, jam out, jam out. Ay, na pala ako sa... Kanta pala. Kanta pala. Tuloy-tuloy. Pero, since isa pa kayong movie, yung Shake, Rattle and Roll, kamusta naman yung shooting mo? Nagsimula na ako kami ng first day pa lang. So far, maayos naman din. Excited ako sa lead role ko doon. Ang ganda ng kwento eh. Tsaka horror eh. Oo. Bago yun sa akin yung number. Paano yung pinaghandaan ninyo yung characters ninyo doon? Especially, parang iba ito kaysa sa mga dati ninyong nagawa. Ako, sinubukan kong, kasi hindi talaga ako mahilig manood ng horror. Si Piang mahilig, so madalas nga ako sinasabi
pumupuri sa inyo ni Fiam sa acting niyo na parang maski bago kayo pagdating sa pag-arte, talagang napakita niyo yung husay niyo sa pag-arte. Ano masasabi mo doon? So, happy po ako. And pati na rin si Piang for sure. Happy kami na na-appreciate nila yung effort na ibinos namin dito sa those team. Kahit na hindi pa naman kami magaling, marami pa kami dapat matutunan. Siguro ang naging goal lang namin ang ginagawa yun. Sana masatisfy sila. Sana hindi nila namin sila mabigo. Ganun. So, ayun. Tuloy na lang kami sa ginagawa namin. Congratulations. Thank you. Thank you so much, Bix! Alam mo, gusto ko lang magbasa ng ilang comments kasi ang dami talagang kinilig. Gusto ko yung isa sabi niya, si Monique, sabi niya, direct BTS naman dyan. Oo nga, no? Wala bang BTS? Yung ginawa yung first time. Sana naman walang BTS no? Sana wala. Direct na nanawagan ako, wala tayong BTS na. Tsaka, kahit sa camera pala, halatang namula ka raw. Kita rin nila na namumula ka raw kanina. Ito naman sabi ni Mary Ann Alano, grabe ka, Mac. Super talented mo talaga. Oh,